Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon sinusugo ko kayo para mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng ahas at matapat gaya ng isang kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong nagkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng Ama na magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon, ang price o halaga ng pagsunod kay Kristo. Kumbaga sa pagiging disipulo niya, sa pagnanais nating sumunod sa Kanya, merong disclaimer si Jesus sa lahat ng nais sumunod sa Kanya. At ang disclaimer na yun ay narinig natin sa ating ebanghelyo. Hindi ba pag meron tayong mga produkto na binibili, di ba, nakalagay doon disclaimer, bawal sa allergic sa ganito. Disclaimer, di ba? No approved therapeutic claims. Kapag gumamit ka daw ng produkto nila, disclaimer, madaming magkakagusto sa iyo. Sa pagsunod kay Jesus, ang ating ebanghelyo ay disclaimer din. At ang disclaimer ni Jesus sa atin na nais sumunod sa Kanya, hindi lahat magugustuhan ka. Hindi ka magiging popular. Hindi ikaw ang star. Ang paalaala ni Jesus, may mga taong susunod sa Kanya na ipagkakanulo dahil sa pagpili kay Jesus. Pagtatawanan dahil sa pagpili kay Jesus. At minsan, gano'n naman, di ba? Pag tayo bilang Kristiyano ay naninindigan sa ating pananampalataya, minsan pagtatawanan tayo. Pero it's not a popularity contest. Ang ating pananampalataya ay hindi popularity contest na may pinakamaraming likes ay mananalo. Wala namang contest. It's not about popularity, but it is about fidelity. Pagiging tapat kay Kristo, pagiging tapat sa Diyos. Ang ating pananampalataya at ang ating pagsunod kay Jesus ay inaanyayahan tayo na maging tapat sa aral at utos ni Jesus. Kaya, di ba sabi, maging matalino kayo gaya ng ahas at matapat gaya ng kalapati. At ang ating pagsunod kay Jesus,
Sana hindi lahat ng naririnig natin, pakikinggan natin. Minsan ho, may mga Kristiyano na pinaglihi ko sa kalabaw. Nagsabi ho, bakit daw may mga Kristiyano pinaglihi daw sa kalabaw? At tinanong ko, bakit? Ano ho ibig sabihin nun? Kasi may marinig lang, ang sasabihin lang niya ay, oo nga. Oo nga no, oo nga no. Pwede niya matitignan kung totoo o hindi. Kaya ho, ang paalala sa atin is maging matalino. Nalalaman kung ano ang totoo, ano ang peke. Kaya di ba, pag isang tao naloko, binentahan ng pekeng alahas, nang sasabihin sa'yo, diamante, yung pala puwet ng baso, sasabihin mo, nako, naloko na ako. Kaya sasabihin sa'yo, maging maingat at maging matalino ka sa susunod. Sa ating pananampalataya din, may mga magsasabi sa iyo, wag mo nang gawin yan. Mahal ka naman ni Lord. Wag mo nang gawin yan. Wag ka na maging tapat sa asawa mo. Mambabahay ka na lang. Minsan lang naman, patatawarin ka naman ni Lord. At eto dito lumalago at naglalaro yung temptasyon sa buhay natin. Kaya, it's not about popularity, but it is about fidelity. Tayo bilang mga Kristiyano ay tinatawag na maging tapat sa aral at utos ng Diyos. Kaya ho, ang hangad natin ay hindi mapansin ng iba. Hindi makakuha ng photo opportunity sa ating pananalangin. Minsan ho, natatawa na lang po ako sa mga, alam mo yung magpapalitrato na nagdadasal. May kakilala ho ako, sasabihin niya, aabot yung cellphone sa kaibigan niya, oh, eto cellphone ko, kunin mo. Picturean mo ako na nagdadasal ako. Ito cellphone ko. Picturean mo ako. Dito ka sa likod ko ha. Tataas ko kamay ko ha. Tapos ipopost. Sabihin ng iba, wow, ang bait-bait naman niya. Nagdadasal siya oh. Wow, ang bait-bait naman niya oh. Madasalin pala siya. It's not about popularity. But God knows what is in our hearts. Alam ng Diyos ang laman ng puso natin. At ang imbitasyon sa atin ng Diyos ngayon ay maging tapat sa kanyang aral at utos. Na sana ang mag-like sa buhay natin ay ang Diyos dahil sa ating katapatan sa kanyang aral at utos. Maging kaaya-aya ang ating pamumuhay dahil sa pagsisikap nating na maging mabuti. At ito po sana yung hangarin natin bilang Kristiyano. Na sumunod kay Jesus ng buong puso, sumunod kay Jesus ng buong katapatan, ang kanyang aral at turo ay pakinggan at pagsikapan nating isabuhay araw-araw. Hindi lang ho tuwing Biyernes, hindi lang ho tuwing Linggo, kundi ang pagiging deboto at disipulo natin ay araw-araw na gawain dahil parte ito ng ating buhay at pamumuhay. Kaya maging imbitasyon po sana ito sa atin bilang Kristiyano, that it is not about popularity, but our way of life as Christians is about fidelity to Christ's teaching. Amen.